Unti-unti natutukoy ng PHIVOLCS ang karakter ng fault na nagdulot ng lindol sa ilang lugar sa Visayas. Pero maliban dito, marami pa palang hindi natutuklas ang fault sa Pilipinas. Nakatutok si Mark Zalazar. Matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang paligid ng dagat Pasipiko kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga bulkan at mga fault lines ng mundo. Dito rin daw na itatala ang malaking bahagi ng mga lindol at volcanic eruptions. Ang Pilipinas nga mayroong 42 active faults ayon sa PHIVOLCS. Pero gaya ng fault na naging sanhi ng lindol sa Visayas nitong Lunes, marami pa raw ang hindi nadidiskubre. Kaya naman sinabing active, sabihin nag-move siya within a few 10,000 of years or may historical record na gumalaw siya. Iba't iba rin daw ang karakter ng faults. May mga faults na miyat-maya galaw ng galaw. Miyat-maya in the sense na let's say every 10 years, 20 years. Merong mga fault na matatagal, mga hundreds of years, hindi pa gumagalaw. Usually, yun ang mga delikado. Yung matagal yung interval. Halimbawa ng matagal na tulog na fault, ang West Valley Fault na nasa ilalim ng Metro Manila hanggang Batangas. Mahigit 100 taon na raw itong hinog para gumalaw. Dahan-dahan namang nakikilala ng PHIVOLCS ang karakter ng fault na nagpayanig sa Negros Oriental nung isang araw. Aktibo raw itong naglalabas ng enerhiya na nasa 1,239 aftershocks na ang itinatala nito at 5.2 magnitude ang pinakamalakas ngayong araw. Nasa 30 to 50 kilometers daw ang haba ng fault na ito. 10 kilometers sa ilalim ng dagat sa Tanon Strait. Maliit pa rin siya compared, let's say, for example, nung July 16, 1990 earthquake, more than 100 kilometers yung fault rupture nun, yung fault dimension. July 16, 1990 earthquake. Yung sa Baguio nun, yan. Mga more than 100 kilometers. Malaki talaga. Kasi magnitude 7.8 yun eh. Marami pa raw kailangang gawing pag-aaral sa bagong diskubring fault sa Visayas. Tuloy din ang mga nararamdamang aftershocks. Pero paniwala ng PHIVOLCS, based dun sa fault na nag-move sa dimension, yung haba ng fault, wala naman kami nakita pang ibang structure na mas malaki pa na pwedeng mag-generate ng mas malakas pang magnitude na tulad ng na-generate doon sa main shock. So sa tingin namin, ito na yung main shock. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Pahirapan ng search and rescue operation sa nilandslide na bahagi ng La Libertad, Negros Oriental kasunod ng lindol. Umulan kasi roon kaya pinangangambahang lumambot ang lupa. Sa bayan naman ng Himalalud, problema pa rin ang kawalan ng kuryente at ng maiinom na tubig. Nakatutok doon live si Salima Refran. Salima? Mel, mas maingat na paghuhukay na nga ang sinasagawa ng mga rescuers doon sa landslide area, dyan sa Barangay Solongon, sa La Libertad, dito sa Negros Oriental. Hindi pa kasi stable yung lupa at may mga nakikita pa silang maliliit na pagguho sa lugar. Tuloy-tuloy ang paghuhukay ng mga rescuers sa bahaging ito ng bundok. May mga kaanak kasi nagsabi na dito dabaon ang kanilang bahay kasama ang isang mag-ina. Ang grupong ito naman, sa bahaging ito naghuhukay dahil may masangsang na amoy. Tingin kasi nila, merong ilang nabaon ng buhay rito. Ang mga residente, matyagang naghihintay sa baba. Pero imbis na tao, 2 alagang kalabaw ang kanilang nahukay. Nagigpit naman ang mga rescue team sa pag-akyat sa landslide area. May mga namamonitor kasi sila mga bagong bitak sa itaas ng bundok, kaya ipasusuri nila ito sa Mines and Geosciences Bureau. Nakiusap na rin ng mga otoridad sa ibang residenteng nananatili sa ibaba ng bundok na pansamantalang lumikas para iwas disgrasya. Nabiak yung bundok dyan, actually. Doon yung parang daan, biak yan. So, para maiwasan, in-advise namin yung mga residente dyan na dito muna. Sa daan papuntang Barangay Solongon, kapuna-puna ang kaliwat ka ng mga bato sa kalsada at mga maliliit na pagguho ng lupa sa tabi nito. Pagsapit namin sa kapatagan, inabutan naming nakaratay sina Nanay Marita at Lola Cristeta kasama mga pamilyang lumikas sa ilalim ng mga pinagtagpi-tagping lona. Ang 2 matanda, kapwa sugatan na magkaroon ng pagtaas ng tubig sa kanilang lugar sa San Jose. Kasi sa tabi lang kami ng dagat. Ang alon, lumaki na, tumaas. Si Nanay Marita, puno ng gasgas at pasa ang katawan dahil nilagyan na ng pader. Masakit. May nakarating na ba ditong Wala. Si Lola Cristeta, puro sugat din. Muntik pa siyang malunod. Kawawa naman ho kayo. Sige po, magtatawag ho kami ng tulong.
Dinala namin sa site si Dr. Tuse para tignan sila at linisin ang mga sugat. Inirekomenda niyang dalhin ng dalawa sa Dumaguete para ipa-x-ray. We are entertaining a fracture here, somewhere sa rib cage. Pero oras na may isaayos ang pagdala sa kanila sa Dumaguete, hindi magiging madali ang daan. Dahil sa sunod-sunod ng mga aftershocks, ang naputo na tulay ng Pangaluan, mas nasira pa. Ang dating tuwid na bahagi, ngayon, pumapaling na sa isang panig. Mas lumawak na rin ang bitak nito. Ang awang sa pagitan na nakatayo at bumagsak na tulay, lumaki na rin, kaya pahirapan ang pagpasok sa Himalalod at La Libertad. Pwede kang dumaan sa hagdan o tumawid sa sapa. Ang mga isdang ito, dahan-dahang ibinaba ng tulay. Kaya mas mahal din ang magiging benta. Ba kuha ninyo? Oh, mahal. Magkano po? Tag 3,000. Ang dating magulong pamilihan, iilan na lang ang nagtitinda. Karamihan sa tindahan, sarado. Kung maswerteng bukas, kulang na rin ang tinda. Ngayon, mahirap bumili kasi lahat ng tindahan sirado. Konti lang ang nagbukas. Saka walang mabili. Saka mahirap sa pera. Problema rin ang inuming tubig. Sa deep well na ito kumukuha ng pang-inom ang ilan, pero pakukuluan muna. Ang nirarasyong tubig kasi ng Bureau of Fire, panghugas lang. Bilang tulong naman ng GMA News Team, nagpalibreng charging kami ng cellphone sa ating mga kababayan. Actually, totally, lubat na kami. Wala kaming kontak sa mga kamag-anak namin sa Manila, sa Cebu. Ang nangyayari, natatakot sila kung anong nangyari sa amin. Mel, makikipagtulungan tayo ngayon dun sa lokal na pamahalaan ng La Libertad para sa pagdadala kina Nanay Marita at kay Lola Cristeta sa Dumaguete City para naman na mapa-x-ray. Samantala, Mel, no, good news sa mga kababayan natin dito sa Himalalud, saka dyan sa La Libertad. Papunta na po dito ang Kapuso Foundation. Yun nga lang, Mel, no, magkakaroon sila ng kaunting problema, lalong-lalo na pag dumating na sila dito sa Pangalawan Bridge. Dahil nga itong bridge na ito ay yung naputol nung nagkaroon ng lindol. At ang magiging problema nila, hindi sila makakatawid dyan kahit dala-dala nila yung mga relief goods. So kinakailangan nilang tumawid dito sa may sapa. Ang problema dito, masyadong mabato at may mga iba't ibang lugar dito na medyo lumulubog. At yan muna ang latest mula dito sa Negros Oriental. Balik sa iyo, Mel. Salima, pero magagawa natin ang paraan yun, ano, ha? Alam mo naman ng mga GMA Kapuso Foundation team natin, kahit ano sasabak yan, basta maihatid ang tulong. Siguro pag natawid doon sa tulay na nasira, pwede tayo mag-ipon ng ilang mga kababayan natin dyan na maaaring tumulong sa kanila na magbuhat, hindi ba? Pwede ba yon, Sal? Tama ka dyan, Mel, no? Oo, tama ka dyan. Kasi meron tayong mga natulungan naman ng mga kababayan natin dito doon sa ating free charging kanina. At kanina nakausap ko yung ilan sa kanila. Sabi nila handa silang tumulong sa atin dahil nga mahihirapan banda dito yung ating Kapuso Foundation. So, Tita Mel, okay na okay sa kanila yan. Yan, ako, napakaganda talaga. Pagpapakita na naman ng pagkakaisa nating mga Pinoy. Pero may tanong ako sa iyo, Salima, no? Kasi ilang araw mo nang sinasabi, sarado ang mga tindahan, walang nagbebenta. Yung bahay sa dahilang wala talagang maibenta o nagho-hoarding? Sam? Opo, Mel, medyo bahagyang nagka-aftershock tayo kanina, no? So, yung hoarding na question mo, wala naman tayong nakikita. Liban na lang doon sa siguro ilan-ilang mga sako ng bigas na nakita natin kanina. But then sabi nila, ibibigay din daw nila yon doon sa mga residente. Lalong-lalo nakikita naman nila na nangangailangan yung kanilang mga kapitbahay. Konting-konti na lang yung naibebenta kanina dahil talagang inubos na rin ng mga residenteng merong natitira pang mga salapi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.